Hello guys! Hello! This is for Pisces. Okay Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin ang reading from January 19 to 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, 19 to 25, 2026 para sa lahat ng Pisces. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo lang ang iyong intuition sa panonood. Alright, so let's check. Okay. First two cards tayo, Pisces. One upright, one reverse. Yung upright muna tayo. Yung upright position dito sa first card is the mid-moon. Okay, so decisions. It's number 17, number 8. So, this is diamonds. Okay, so it's money. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, na sa linggong ito, isang napakalaking desisyon na may involved na pera. Isang napakalaking pagkakataon, choice and options itong haharapin mo, na which is pwedeng pagkakakitaan or pwedeng magkaroon ng pagbabago yung financial mo. And kung makikita mo dito, you're moving forward eh. So, sinasabi ng barahan na importante ang linggong ito para sa pagdedesisyon mo na may kalakip na pera. Okay? So, let's check. Another card is reverse. But this one is number 36, 9. Communication is no moon. Okay, so this is the parang miscommunication, misunderstanding and miscommunication. So, sa linggong ito ay posibleng magkakaroon ka ng miscommunication or misunderstanding or pwedeng may mga tao ka na pinagkatiwalaan for several years or for several months na sa linggong ito ay malalaman mo na talagang kumbaga kung ano yung malalaman mo, yan yung totoo. Okay? So, sinasabi ng baraha dito na pwede din na may mga miscommunication na matapos na kasi na to, near to completion. Maybe there's a reconciliation or yung iba, possible na may magkakabate, pero yung iba, posibleng merong mga issue na kailangan yung pagdesisyonan, lalo na sa mga issue na yan na involved ka. Okay. And nakikita din natin dito na the universe will give you the clarity. This is the clarity week para sa'yo. Usaping pera, relationship, or kung sino man ito ng mga tao na to na gumagawa ng katraydoran sa'yo, or may mga tao dyan sa paligid mo na tinutu-time ka, or parang pinagtatawanan ka. The universe will show you, okay? Kasi malapit na yung Chinese New Year. Normally guys, sa tarot, if you're following tarot, yung New Year talaga na kailangan nating celebrate is Chinese New Year talaga guys. So sa iba sa inyo, okay, maybe you'll celebrate it, but yung iba sa inyo na, like for example, hindi nakagawa ng mga rituals, spells, or any thing na related sa New Year, pwede nyo pa yan na gawin ngayong February. Okay? Kasi this February ay magse-celebrate tayo ng Chinese New Year, diba? So, gawin mo siya. Let's check. Okay. So, February 17, okay? The year of the fire horse. So, dito sinasabi ng barahan na yun, pwede tayo magsimula na mag-affirm, mag-manifest. Kumbaga, halimbawa, just to remind you lang so, yung 2025 is year of the snake. Shedding skin, letting go, moving on, or kumbaga, there's a clarity. So, ngayon na buwan ng January, until February 16, kasi yung New Year, Chinese New Year 17. So, until February 16, marami pa rin na mga traiduran, awayan, miscommunication, or there's a clarity na papasok sa buhay mo.
But hindi ka dapat magtaka doon kasi just to remind you lang, Pisces, na etong fire horse na to, okay? Etong fire horse na to, year of the fire horse, eto yung taon na talagang mawawala yung mga tao na gumagawa ng masama laban sa'yo ng palihim. Yung mga taong hindi maganda yung intention sa'yo. Yung mga taong may mga insecurity, jealousy sa'yo. So, lalabas sila bago matapos yung February 16. Baga, midnight ng February 16, malalaman mo na may sikreto or ganito, ganyan. So, hindi pa. Until now. So, this week, if there's miscommunication or mga away gulo, that's part of 2025. So, still 2025 pa tayo ngayon, di ba? So, hanggat hindi natatapos yung Chinese New Year, nasa Year of the Snake pa rin tayo. So, yun. Okay, so let's check if what's the messages para to sa lahat ng Pisces. Alright, so first card natin, Pisces, is Five of Wands. So, yun. So, this is a confirmation. This is a confirmation of the miscommunication. So, sinasabi ng baraha sa'yo na prepare yourself. Okay? Ihanda mo yung sarili mo. Prepare yourself, Pisces. Kasi ito ay possible na may mga pag-aaway na ma-involve ka or may gulo. Okay, so this one, which is yung herbal plant dito is turmeric. Turmeric is herbal plant talaga siya, which parang ano siya, family siya ng ginger, 'di ba? So, this one, sinasabi ng baraha na there's a healing. There's a healing process na posibleng mangyari. It's because of Five of Wands. So, yung Five of Wands, yung miscommunication, misunderstanding, or kung ano man itong away gulo na mangyayari sa buhay mo, pamilya, trabaho, negosyo, eto ay makakatulong sa'yo, okay? Malaking bagay ito para matulungan ka na ma-clear out yung mga negativity, okay? So, sinasabi ng Five of Wands na to na kinakailangan mong ihanda ang sarili mo kasi hindi mo hawak yung utak at puso ng ibang tao. But if I were you, okay, since this one is a healing card also, sinasabi ng barahan na kontrolin mo ang emosyon mo. And yun na nga, it's okay na i-let go mo na lang yung mga taong yan, na mga masasama, kaysa makipag-deal ka pa sa kanila. Kasi 2026 and 27, 28, yan yung 3 years na napaka-importante sa'yo for growth, development, and accomplishment. So, doon ka mag-focus. Okay? So, if there's a misunderstanding or anything na competition or competitive energy, hayaan mo lang. Just go with the flow. Okay, so death. Meron din dito, okay, meron din na magaganda na possible na mangyari. Kasi yun nga sabi ko sa'yo dito, posibleng there's a clarity. Makikita mo yung tunay na color o gali ng mga tao sa paligid mo. So, if there's a misunderstanding, possible na matapos ito, na mag-clear out yung mga misunderstanding because magkakaroon ng clarity. Next card is Seven of Cups. Ano man itong hinihintay mo, maybe you're waiting for an answer, maybe you're waiting for a confirmation. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na you will receive the clarity and confirmation sa linggong ito. Next is Page of Cups. Yung Page of Cups dito, this is your energy. Okay, so yung energy mo ng Page of Cups, this is about the future. So, sinasabi ng baraha sa'yo, ano man itong mangyari na sitwasyon this week, eto ay makakatulong sa'yo ngayon, bukas, makalawa, para maging maayos, maging kalmado. Kumbaga, parang may tinik sa buhay mo. Merong tao na siya yung problema, siya yung source of problems, na posibleng mawawala siya sa buhay mo sa linggong ito. It's either eto yung kakilala, kaibigan, kapamilya, katrabaho, or yung source of confusion. Kasi minsan, di ba, may mga taong i-confuse ka talaga, especially if they are Capricorn energy. Yung Capricorn energy, hindi siya compatible sa Pisces. Kasi yung mga Capricorn, once na nakadikit sila sa Pisces, they will feel superior. Akala ng mga Capricorn na to,
mas matalino, mas magaling sila sa Pisces. So, if I were you, Pisces, huwag kang makikipag-kaibigan, makikipag-collab, makikipag-relasyon sa mga Capricorn. Alright. And next is High Priestess. Yun. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. At the same time, this reading. And this is your energy. Sinasabi ng bara sa'yo na maraming sekreto ang posibleng lalabas. Maraming kwento ang posibleng lalabas. And Nine of Cups, sinasabi ng barahan na there's a family celebration, celebration of success, celebration of happiness, ang posibleng mangyayari sa linggong ito. Alright, so let's check. Ano pa ba? What's the last messages from the spiritual health person, guys? I hope na maganda yung alignment natin. Wait lang, guys. Tingnan ko lang. Okay. This is for Pisces. Okay, for this card, this is connected here sa Nine of Cups. So, yun. Sinasabi ko sa'yo dito na mas importante itong 2026, 27, 28, itong 3 years na to para sa development and accomplishment mo. So, there's energy ng the devil na posibleng pumasok sa buhay mo para guluhin ka, para i-distract ka. So, kaya nga, yun yung kailangan mo is iwasan mo sila. Pwede silang ipadala ng the devil through love life, or pwedeng trabaho, negosyo, or distraction siya. Yung parang yung iba katamaran, mapapagod, or yung iba may stress ka because of mga kwento, chismis. So, dito sinasabi ng barahan na mag-focus ka sa paparating sa'yo. So, this is incoming. There's an incoming financial and emotional fulfillment. So, lump sum of money. Nakikita natin dito, malaking halagang pera ang posibleng mahawakan mo by the end of the month of January. And at the same time, there's a family celebrations, gatherings, or anything na celebratory na pwedeng mangyari sa linggong ito. Or by the end of January. Chariot, possible may iba sa inyo dito, Pisces, na you're planning to purchase, or pwede kang mag-purchase or bumili ng sasakyan. Pwedeng sa linggong ito ay bumili ka ng plane ticket, or you're planning to travel, you're planning to relocate, or maybe yung iba sa inyo dyan, you're planning to move or mag-career move or career change. So, nakikita din natin dito na kung ano man tong pinagkakaabalahan mo sa linggong ito, eto ay malaking bagay na bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng focus, kasi yan yung magdadala sa iyo ng sobra-sobrang victory and success. Alright, next is the moon. The moon is your energy. And Hangman. Sinasabi ng bara sa iyo dito na yun na lang. Yun na lang yung medyo hindi maganda dito. The moon is suspended person. So, this is Hangman. Sinasabi ng bara sa'yo dito na if ever na parang tamarin kang magtrabaho, tamarin kang magnegosyo or kumilos, yun lang yung kailangan mong labanan sa linggong ito. Kasi yun lang ang magiging distractions mo para sa mga goals mo sa buhay. Kasi pag tinamad ka, mawawalan ka ng focus, titigil ka. So yun lang yung kailangan mong iwasan. Okay, 8 of Wands. 8 of Wands and Queen of Pentacles. So, yun, diba? Nakikita ko sa'yo dito na this week, sinasabi ng bara, iwasan natin yung distractions. Kasi, etong distractions na to, pwede siyang sa pamamagitan ng tao na dinidistract ka. Yung parang toxic na tao na pumapasok sa buhay mo para i-distract ka. Ingat-ingat ka. Okay? Just be focused sa mga good news, sa confirmation, sa mga balita about money. Kasi eto yung talagang darating sa'yo. Okay? Dito ka kailangan mag-focus kasi there's a Queen of Pentacles na nag-aantay sa'yo. So, yun na nga, by the end of the month of January, or by the end of the month of February, lump sum of money yung hawak mo dyan. And sa ilalim mo dito, 7 of Swords, plus 9 of Swords. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na
there's a clarity talaga. So, kung makikita mo dito, halimbawa, may mga tao na matagal ka nang tinatrador or may mga tao, kapamilya, kaibigan, katrabaho na ginagawan ka ng hindi maganda. And ngayon, makukuha mo yung information, yung communication na eto yung mga taong tong traidor, mga taong niloloko ka, lalabas yung totoo. And at the same time, magsisisi sila sa ginawa nila sa'yo. And at the same time din, para sa'yo, bad karma yung balik sa kanila, sa'yo ay clarity, kaliwanagan, and wish fulfillment, and peace and harmony. 'Di ba? So, the more na ginagawan ka ng masama, the more kang ibe-bless ng Panginoon. So, yun, dun ka na lang mag focus, Pisces. Alright? Thank you guys. Bye!